Una sa lahat, may ulat na mangyari ang insidente sa baryo ng Debel, isang Kristiyanong baryo sa hilaga ng Vintage Bell na hindi rin naman kalayuan mula roon. Karamihan sa mga residente roon ay mga Maronite Katoliko. May mga ulat na ang larawang ito ay galing sa Der Syrian. Hindi ito totoo at hindi dapat ganoon dahil ang Der Syrian ay isang Shiite Muslim na baryo na mas malapit sa Ilog Litani. Ang estatwa na natakpan ng anino ay talagang nasa isang pribadong bakuran sa baryo. At ito ay, ayon sa ilang opisyal, hindi talaga opisyal o hindi pa napatunay ang opisyal. Pero mukhang pahina ito ng munisipalidad ng Debel. Nag-post sila tungkol dito at nagbanggit pa sila ng isang bersikulo mula sa Biblia laban sa gawaing ito. Ito ang meron tayo. Meron lang tayong isang litrato na ipinost ng isang Palestinian na mamamahayag, Eunice Tiwari. Wala na tayong ibang nakita pa. Kabilang lang ito sa particular na insidenteng ito at wala nang ibang litrato tungkol dito. Hindi nito masyadong sinasabi kung ito ay totoo o hindi totoo. Iimbestigahan pa rin ito, syempre. At gaya ng nabanggit namin, ang post na unang inilatala, mga 6 na oras na ang nakalipas ng Palestinian na mamamahayag, ay mayroon ng 61,000 likes at 3.8 milyong views. Ito ay, syempre, napakahalaga. At ang IDF, dahil nang nabanggit mo, ay nagsabi na ang mga aksyong ito ay hindi naaayon sa mga pinahahalagahan ng IDF at sa asal na inaasahan mula sa mga sundalo at ang insidente ay iimbestigahan ng lubusan. Sinabi rin na kung kinakailangan, may mga hakbang na gagawin batay sa mga natuklasan. Ang issue rito, kung ito ay isa na namang insidente, hindi ito ang una. Dahil noong Nobyembre 2024, nakita natin ang isang grupo ng mga sundalong Israeli na pumasok sa isang simbahan sa isa sa mga baryo o bayan sa timog ng Lebanon. Kinukrutya nila ang seremonya ng kasal ng mga Kristiyano doon at pinagtatawanan ito. Siyempre, inimbestigahan ang insidenteng iyon. Hanggang ngayon, di pa rin natin alam ang nangyari sa mga sundalong ng Daalipusta sa seremonya. Kahit ano pa man, hindi talaga maganda ang dating nito para sa mga Israeli at siguradong kakalat din ito online sa US. Alam natin kung sino ang makikinabang dito. Pinag-uusapan na ng IRGC accounts at nakapost na kung saan-saan. Tiyak mga account na kaalyado ng Hezbollah. At ito na naman, isa na namang insidente na magpapakita ng masamang imahe ng IDF. Lalo na pagdating sa mga Kristiyano na gusto ng Israel na tumayo sa panig nila. Mga Judeo-Kristiyanong halagayan. Chap, may epekto ito sa relasyon ng Israel sa US, pati sa mga Kristiyano sa US. Kaya kabilang ito sa issue. Kailangan subaybayan ng investigasyon nito para malaman ng detalye. Si Slade ang nagbigay ng paliwanag. Salamat.